Kabanata 1871. Hindi nagtagal, natanggap ni Gossipy ang babala ni Charlie mula sa abogado ng Tenet Media. Kahit manager lang si Charlie, pinilit ng kanyang mga aksyon na tumayo ang mga tao sa kanyang tabi. Paparusahan ni #Charlie ang kanyang mga artista kapag gumawa sila ng mali. Remember nung nasangkot si James sa away last time? Pinarusahan siya ni Charlie kahit na binyantaan siya ng mga tagahanga ni James sa internet, kaya nangangahulugan ito na siya ay isang walang kinikilingan na tao. Naniniwala ako sa sinabi niya. Ang mga internet troll na iyon ay dapat lumaki ang utak at huminto sa pagsasalita sa sabi-sabi. Hashtag hindi niyo pa ba alam kung sino si Charlie? May nakita na ba sa inyo na umaatres siya dati? Hindi siya naging madali sa kanyang mga artista kapag pinapagalitan niya sila. Si James ang pinakamagandang halimbawa. Kung talagang poser si Daisy, sa tingin mo ba maglalabas siya ng warning letter? Nang makitang umikot na ang tubig, tinanggal ni Gossipy ang lahat ng kanilang mga post sa Twitter sa loob ng wala pang 2 oras. Sa management department, sa opisina ni Charlie, kumatok si Daisy sa pinto at pumasok sa loob pagkatapos makakuha ng permiso. Mr. Johnson, katatapos lang ng tawag ni Charlie. Inikat niya ang upuan para tignan siya. Nalaman ko na kung sino ang nasa likod nito. Ipaubaya ko na lang siya sa iyo. Natigilan si Daisy. Hindi nagtagal, pumasok si Mr. Gray sa opisina ni Charlie kasama ang isang babaeng artista. Napatingin sa kanya si Daisy, at pinandilatan siya ng babaeng artista. Para kay Daisy ay galit na galit ito sa kanya. Walang ekspresyong tanong ni Charlie, "Hana, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito?" Kinagat ni Hana ang kanyang mga labi, at namula ang kanyang mga mata sa paligid ng rims. Hindi ko maintindihan kung bakit pwedeng maging artista ang isang tulad niya. Dahil lang sa nagbida siya sa ilang pelikula kasama si Mr. Boucher noong bata pa siya. Dahil lang maganda ang relasyon ng kanyang pamilya kay Mr. Boucher. Maaari siyang pumunta sa ibang mga kumpanya, kaya bakit kailangan niyang pumunta sa Tenet? Binibigyan mo siya ng maraming mapagkukunan mula noong araw na pumirma siya ng kontrata sa iyo. At masama lang ang loob ko kay Ames. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Mr. Johnson ay nagbigay sa akin ng maraming mapagkukunan. Kaya pala ako ang pinuntirya niya. Dahil inalis ko ang mga resources na dapat ay para kay Ames. Bumaba ang mukha ni Charlie, at naging matalim ang kanyang tingin. Si Amy ba ang nagpagawa sa'yo nito? Natigilan si Hana at nagmamadaling nagpaliwanag. No. Ginawa ko ito sa sarili kong kagustuhan. Wala itong kinalaman kay Ames. Ayoko lang kay Daisy. Kung ganoon sino sa tingin mo para magdesisyon para kay Amy? Tumayo si Charlie at pumunta sa gilid na may malungkot na mukha. Ako ang manager ni Amy. Kung wala siyang kakayahan na panatilihin ang kanyang trono bilang pinakamahusay na aktres sa aming kumpanya, kung gayon ito ay kanyang sariling negosyo. Ang kumpanya ay maglalaan lamang ng isang nakapirming halaga ng mga mapagkukunan. Bilang isang artista, dapat mong ipaglaban ang mga ito, hindi paglalaroan ang mga maruruming trick na ito sa likod ng ibang tao. Ang mga hindi sapat ay nakatakdang maalis. Do you think the company has spent so much money on you guys just to let you do something like this? Napapikit si Hana at kinabahan. Nagpatuloy si Charlie, iniihaw siya sa kanyang matatalas na pahayag. Sa tingin mo ginagawa mo si Amy ng pabor, pero hindi, kapag nilalampag mo ang putik sa isa sa mga artista ng aming kumpanya at sinasabing wala siyang magandang moral, naisip mo ba na wala ka ring magandang moral? Sa tingin ko, mas malala ka pa kay Daisy. At least, she has put a lot of effort to honing her acting skills, but what about you? Ilang magagandang proyekto ang nadala mo sa Tenet sa mga nakaraang taon. Naging sikat ka na bang artista pagkatapos kang bigyan ng Tenet ng napakaraming mapagkukunan? Tumanggi kang pagbutihin ang iyong sarili at iniisip mong makakayanan mo ang iyong pinalaking kakayahan sa pag-arte. Kahit ako, isang taong walang kakayanan sa pag-arte, hindi ko na kayang makita pa, at ang lakas ng loob mo pang tingnan ng iba. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Daisy si Charlie na may pinapagalitan. Gaya nga ng sabi ng chismis, siya ay walang awa at pinuntahan kung saan ang pinakamasakit kapag may pinapagalitan siya. Mapatla ang mukha ni Hana, gusto niyang umiyak, ngunit walang namumuong luha sa kanyang mga mata. Parang kutsilyo ang mga salita ni Charlie, at nakaramdam siya ng hiya. Samantala, dumating si Amy sa opisina. Shock, tumingin sa kanya si Charlie at walang ekspresyong nagtanong, ano sa tingin mo ang ginawa niya? Kabanata 1872.
Saglit na kumirot ang puso ni Amy. Alam niyang paghihinalaan siya ni Charlie pagkatapos malaman ang ginawa ni Hannah. Alam ni Charlie na maganda ang relasyon nilang dalawa, at pinaalalahanan siya ni Charlie nang makausap siya noong araw na iyon. Kaya naman, wala siyang masabi nang pinaghihinalaan siya ni Charlie dahil kay Hannah matapos malantad ang mga aksyon ni Hannah. Kailangan niyang harapin ito kahit anong mangyari. I'm sorry. Ako ang dahilan kung bakit ayaw ni Hannah kay Daisy. Ames, ito ay walang kinalaman sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi nakita hinayla dito. Naiinis din si Hannah sa sarili niya. Kung kaya niyang kontrolin ang sarili at hindi hinayaan ang galit niya, hindi maghay-hinala si Charlie kay Amy. Kumuha ng sigarilyo si Charlie at pumikit. Hannah, I want you to terminate your contract with Tenet Media. Natigilan si Amy. Shock. Amy, kilalang kilala mo ako. Ganoon din ang gagawin ko kung ikaw ang biktima sa pagkakataong ito. Hanggat ako ang iyong manager, hindi ako papayag na mangyari sa iyo ang mga ganitong bagay. This is my duty. Mahinahong sabi ni Charlie. Nang makita kung gaano siya kalmado, alam ni Amy na walang puwang para sa pagmamaniobra sa bagay na ito. Sa madaling salita, nakagawa na siya ng desisyon, at walang makapagbabago ng isip. Tumingin si Amy kay Daisy at nagmamadaling sinabi, Miss Vanderbilt, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Hannah, hindi niya talaga sinasadya. Ako ang nagsimula nito, kaya lilinawin ko ang mga bagay-bagay para sa iyo, okay? Amy, kumunat ang noo ni Charlie at nagbabala na tumingin sa kanya. Parang close kaming magkapatid ni Chuck. Hannah, pumirma siya ng kontrata sa Tenet Media dahil sa akin. Kung gusto mo akong parusahan, wala akong sasabihin, pero please, kailangan mong bigyan ng isa pang pagkakataon si Hannah. Ames, puno ng luha ang mga mata ni Hannah. Hindi inaasahan ni Hannah na ipagsapalaran ni Amy ang lahat at magsusumamo para sa kanya. Napatingin sa kanila si Daisy, at sumagi sa isip niya na magkalapit talaga silang dalawa sa isa't isa. Ang industriya ng entertainment ay parang isang malaking lawa na may komplikadong bilog. Maraming tao ang hindi magpapanggap ng kabaitan upang mapanatili ang kanilang interes. Kahit na sila ay magkaibigan sa ibabaw, hindi nila maipakita ang kanilang mga puso sa isa't isa. Kakaunti lang ang tunay na kaibigan sa entertainment industry. Dahil handang magpakababa si Amy at tulungan si Hannah na humingi ng awa, nangangahulugan ito na ang pakikipagkaibigan nila ni Hannah ay totoo at hindi batay sa interes. Tumingin si Charlie kay Daisy. Natahimik sandali si Daisy, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Hannah, bibigyan kita ng pagkakataon, at gusto kong makipagpustahan sa iyo. Natigilan si Hannah. Ano, if I can become the best actress in 3 years, hindi lang kayo mag-sorry sa akin in front of all the media outlets for everything you did today, but you will also have to leave Tenet Media. Gayunpaman, kung hindi ko ito magagawa, magre-retire na ako sa pagiging artista at iaanunsyo ko ito sa harap ng media. Natigilan silang lahat, maging pinakamahusay na aktres sa 3 taon. Kahit si Helios ay walang lakas ng loob na gumawa ng ganoong pangako. Kung tutusin, inabot siya ng 6 na taon para makatanggap ng Best Actor Award. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Charlie, Daisy, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Pagkuha ng Best Actress Award sa loob ng 3 taon. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang ilan sa mga aktor at aktres ay kailangang magsumikap sa buong buhay nila para makuha ang Best Actor Award, at gusto niyang matapos ito sa loob lamang ng 3 taon. Ito ang pinakawalang katotohanan na narinig ni Charlie. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at galit na sinabi, Daisy, gusto mo ba talagang itumba ko ang makapal mong bungo na iyon? Ngumiti siya at sumagot, then you should work harder and guide me well. Napasimangot si Charlie. Ikaw na mismo ang nagsabi nito, kaya gagawa ako ng favor sa iyo this time. Sana ay talagang manatili ka sa iyong pangako at gawin ang iyong makakaya para makuha ang Best Actress Award sa loob ng 3 taon. Umalis siya sa kanyang opisina ng pabigla-bigla. Tumingin si Amy kay Daisy at sinabing, Miss Vanderbilt, hindi mo na kailangang gawin ito. Kabanata 1873. Maging si Amy ay hindi kumpiyansa na makukuha niya ang Best Actress Award sa loob ng 3 taon. Nagkibit-balikat si Daisy at sinabing, nakapagdesisyon na ako. After that, she looked at Hannah and said, so what do you think? Are you up for the challenge or not? Hindi alam ni Hannah ang sasabihin. Kahit na sa tingin niya ay katawa-tawa rin ito at hindi niya gusto si Daisy,
natagpuan niya ang kanyang sarili na wala sa posisyon na pagtawanan si Daisy para sa kanyang kakatwa matapos sabihin ni Daisy na hihinto siya sa pagiging artista kung hindi niya gagawin ang kanyang ipinangako. Mariin niyang idiniin ang mga labi niya at sinabing, sige. Tinatanggap ko ang iyong taya. Kung magagawa mo ito, hihingi ako ng tawad sa iyo sa harap ng media at pindutin. Ngumiti si Daisy at tumango. That's deal then. Pagkatapos, nag-publish si Daisy ng isang post sa kanyang Facebook. #makukuha ko ang award na Best Actress sa loob ng 3 taon. Lahat ng kanyang mga tagahanga ay nag-iwan ng mga komento sa ibaba ng post. May nangyari ba kay Dada? Tara na, Daisy. May tiwala kami sa'yo. Ako ay tunay na masaya na si Daisy ay may adhikain na makakuha ng Best Actress Award. I'll marry the Best Actress in 3 years. Nang makita ni Daisy ang komentong iyon, bumangon siya mula sa kanyang kama. Ang gumagamit ay hindi gumamit ng anumang avatar, at tila kay Daisy na ito ay isang bagong profile. Ang kanyang profile ay ang tanging profile na sinusundan niya, at ang kanyang address ay itinuro sa Yar Amor. Isa lang itong post sa kanyang profile, at na-publish ito 10 minuto ang nakalipas. Alam ni Daisy kung sino siya, at nagpadala siya ng pribadong mensahe sa kanya. Hindi ba? Hindi agad nakasagot ang lalaki sa kanya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng text message mula kay Noel Ace. Paano mo nalaman na ako yon? Ibinagsak ni Daisy ang sarili sa kama at sumagot, syempre, alam kong ikaw iyon. Sumagot si Noel Ace, so is this a yes or a no? Tumawa si Daisy at sumagot, well, it depends on your sincerity. Sumagot si Noel Ace, okay. Humadjajak si Daisy habang hawak ang phone niya habang nagtatype, I miss you very much. Noong una, wala siyang planong ipadala ito, ngunit nadulas ang kanyang daliri at aksidenteng nahawakan ang send button. Natigilan siya at ilang beses na tinapik ang screen sa pagtatangkang tanggalin ang mensahe. Gayunpaman, nakita ni Noel Ace ang mensahe at sumagot, nakita ko ito. Sa sobrang hiya ni Daisy ay ibinaon niya ang mukha sa unan. Sobrang nakakahiya ito. Ano ba itong iniisip ko? Paano ako magpapadala ng ganyan sa kanya? Makalipas ang 1 minuto, dumating ang mensahe ni Noel Ace. Miss kita sa bawat sandali ng bawat araw. Ito ang huling mensaheng ipinadala ni Noel Ace kay Daisy bago siya matulog. Itinoon niya ang tingin sa screensaver ng kanyang telepono at hinaplos ang pisngi ni Daisy. Napakunot ang gilid ng labi niya habang sinasabi, hintayin mo ako, Daisy. 3 taon na lang ang kailangan niya. Kapag naayos na niya ang lahat dito, pupunta siya roon para makita siya. Samantala, sa kabilang panig, matingkad ang ilaw sa sala. Si Freya ay umiinom ng isang bote ng red wine sa gilid ng couch habang tinatawagan ang kanyang telepono gamit ang house phone. Hindi nagtagal, narinig mula sa kabilang linya ang malalim at husky na boses ni Colton. Oo, nagpapahinga sa sopa, pinagpag ni Freya ang bote ng alak sa kanyang kamay. Sa kaunting tapang ng Dutch, sumigaw siya, Colton, bastard ka. Ibalik mo sa akin phone ko. Humalaklak si Colton. Pinapagalitan mo ba ako ngayon, Freya? Ibalik mo sa akin ang phone ko. Patuloy na sigaw ni Freya. Napakatalam ng boses niya na halos tumago sa eardrum ni Colton. Kinagat niya ang dila niya at inilayo sa kanya ang phone niya. Bakit mo ba ako sinisigawan sa kalagitnaan ng gabi? Paano mo ako nahalikan at kinuha ang phone ko? You bastard! Sinubukan ni Freya na umiyak, ngunit walang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Natahimik sandali si Colton bago nagtanong, nakainom ka na ba? Yes, sagot niya. Ibalik mo sa akin phone ko. Ngumuso siya at nagtanong, kapag lasing ka, phone mo lang ang naiisip mo. Inikat ni Freya ang kanyang daliri sa wire ng telepono at pinindot. Ibabalik mo ba o hindi? Sumagot si Colton, paano kung ayaw ko? Napaka-importante sa akin ang phone ko. Ito ay kasing halaga ng aking laptop. Bilasan mo ibalik mo sa akin, sabi niya na parang nagsusumamo, at baka sa gilid ng boses niya ang mapang-akit na tono. Kabanata 1874. Biglang tumawa si Colton, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang dating sarili. Gusto mo ba talagang ibalik ko yung phone mo? Oo, ibalik mo sa akin ang phone ko. Bilasan mo, gusto mo na. Hindi makapag-isip ng maayos si Freya ngayon dahil sa alak. Sagot niya, oo. Ibinaba ni Colton ang tawag, at saglit na natigilan si Freya, tila hindi makapaniwala na binabaan na talaga siya ni Colton. Muli siyang tinawagan sa galit, ngunit hindi na sinagot ni Colton ang kanyang tawag.
Kinaladkad niya ang wire ng telepono, dahilan para mahulog ang telepono sa carpet. Then, she threw herself on the couch and mumbled, "Bastard, bakit mo ako hinalikan?" Inihinto ni Colton ang sasakyan sa labas ng courtyard. Tumingin siya sa labas sa bintana at napagtantong bukas pa rin ang ilaw sa sala. Bumaba siya ng kotse, naglakad papunta sa pinto, at pinindot ang bell. Halos marinig ni Freya ang pagtunog ng doorbell. Umakyat siya na nahihilo ang ulo at kinaladkad ang sarili sa pintuan. "Sino ta?" Binuksan ni Freya ang pinto at sumandal dito. Malabo ang kanyang paningin, at dahan-daang lumitaw ang isang figure sa kanyang mga mata habang lumilipas ang oras. Naamoy ni Colton ang hindi kanais-nais na amoy ng alak kay Freya, at sumimangot siya. "You drank yourself down and disturbed me in the middle of the night para lang maibalik ang sirang phone mo." Colton, kumunat ang noo ni Freya, at noon lang niya halos makita ang mukha nito. Iniunat niya ang kanyang braso at sinabing, "My phone." Isiniksik ni Colton ang sarili sa kanyang bahay, at hinailan ni Freya ang kanyang braso. "Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ko. Ibalik mo sa akin ang aking." Natapilok siya ng floor mat sa harap ng pinto at nahulog sa sahig. Dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa jacket ni Colton, hinubad niya ito sa kalahati. Mamantong hininga si Colton at hinubad ang jacket habang nakasquat. Hinawakan niya ito at sinabing, "Para sa akin, hindi lang pantalon ko ang gusto mong habarin, pero ngayon gusto mo na ring habarin ang damit ko." Nakapulupot si Freya sa kanyang leeg nang siya ay nasa ere at pinaikit ang kanyang mga mata para tingnan siya. Hindi niya alam kung nagkakaroon ba siya ng hallucination, ngunit ang profile ni Colton ay mukhang mas malumanay kaysa dati sa ilalim ng liwanag. Binuhat niya si Freya sa itaas at inilagay sa kanyang kama. Hinawakan ni Freya ang kanyang damit at sinabing, "My phone." Ibinaba ni Colton ang ulo para tingnan siya. Bigla siyang may naisip at inilagay ang mga kamay sa gilid ng kama. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Gusto mo phone mo?" "Oo naman, ibabalik ko ito sa iyo kung hahalikan mo ako." Natigilan si Freya. Tumingin siya sa mga labi na 1 pulgada lang ang layo sa kanya at sumagot, "Promise mo ibabalik mo ito sa akin kung hahalikan kita." Naningkit ang kanyang mga mata, tumawa si Colton, "Who knows?" Nawalan siya ng maraming kakayahan sa pag-iisip dahil sa alak. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi, itinaas ang kanyang ulo, at hinalikan siya. Saglit na natigilan si Colton, at humigpit ang mga kamay sa gilid ng kama. Pagkaraan ng ilang sandali, nakontrol niya ang paghalik, hinawakan ang likod ng ulo nito sa kanyang palad, at pinalalim ang halik. Pareho silang mapusok na naghalikan sa isa't isa. Si Colton ay nawawala sa sarili sa sensasyon ng kanyang mga labi sa labi niya. Sinubukan niyang palalimin muli ang halik, at gusto pa niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga braso at ibinaba ang mga labi sa leeg nito. Ang dibdib ni Freya ay kumakabog ng husto. Ang kanyang paghinga ay napakainit na tila natunaw siya, at sa wakas ay nabawi niya ang kanyang pakiramdam. "Colton." Hinalikan ulit siya ni Colton. Naging malabo ang kanyang paningin. Inilipat niya ang kanyang mga braso mula sa kanyang balikat patungo sa kanyang likod at niyakap siya ng mahigpit. Si Daisy ay walang pagod na nagtatrabaho, kumukuha ng isang drama sa nakalipas na kalahating buwan. Hindi na siya tumanggap ng anumang iba pang trabaho o tumama sa mga headline. Akala ng marami, nagbibiro siya nang sabihin niyang makukuha niya ang Best Actress Award sa loob ng 3 taon. Tinuya pa siya ng ilang internet troll na sinasabing bibilhin niya ang award gamit ang pera. Gayunpaman, gaano man kalaki ang pagdududa doon, hindi ito makakaapekto kay Daisy. Ang paggawa ng pelikula ng drama ay tumagal ng 8 buwan, ngunit natapos ni Daisy ang kanyang bahagi sa ika-6 na buwan. Bisperas ng bagong taon ngayong gabi. Ang Tenet Media ay nagsagawa ng isang maagang taunang hapunan para sa mga artista ng kumpanya. Halos lahat ng artist, executive, at agent ng kumpanya ay nasa banquet. Inakay ni Charlie si Daisy upang maging pamilyar sa ilan sa mga nakatatanda sa kumpanya. Humalaklak ang isang senior at sinabing, "Pumirma ka ng kontrata sa Tenet Media hindi pa lang, at kalahating taon na ang ginugol mo sa paggawa ng isang drama. Mukhang inihahanda mo ang sarili mo para sa Best Actress Award." Napangiti si Daisy. "This is the first time I've taken on the female lead role. Tsaka mas marami akong matutunan sa pananatili sa crew." Kabanata 1875. Tumango ang senior. "Tama ka. Ang paghahasa ng iyong kakayahan sa pag-arte ay ang pangunahing profesionalismo ng isang aktor." Lumingon si Daisy at nakita niya si James, na mag-isang nakatayo sa sulok.
Mukhang hindi siya interesado sa handaan. Sa halip na makisalamuha sa mga tao, mas pinili niyang manatili ng mag-isa. Naglakad siya papunta kay James at tumayo sa likod ng haligi. Bakit ka nagtatago dito? Natigilan si James at nanlamig ang kamay niya sa himpapawid. Sinulyapan siya nito sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, I like to stay alone. Nag-cross arm si Daisy sa harap ng dibdib at sumandal sa poste. Oy, ayaw mo bang makisama sa mga artista sa kumpanya? I clicked his tongue and looked at the wine in his glass. Hindi na kailangan. Hindi naman kasi nagsasama-sama ang mga ibon na may iba't ibang balahibo. Natigilan si Daisy. Lumingon si James para tignan siya at ngumisi. Nga pala, nabalitaan ko na sinabi mo na makukuha mo ang Best Actress Award in just 3 years. Ang dami mo talagang lakas ng loob. I'm very impressed. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. Ano ang maganda sa pagiging pinakamahusay na aktres? Ito ay walang iba kundi isang pamagat. Tsaka mayaman ang pamilya mo. Kahit na hindi ka maging pinakamahusay na aktres, hindi ka mauubusan ng pera na gagastusin. Iba naman. How is it different? Napatingin si James sa kanya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at nagpatuloy. Maraming bagay ang maaari mong pagdesisyonan para sa iyong sarili kung hindi ka malakas, bagaman. Kahit na alam kong mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, kung mananatili ako sa ilalim ng proteksyon nila, para akong talunan na walang magawa. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Bulong ni James, talo, ha. Laging sinasabi ng kanyang ama na siya ay isang talunan. Gayunpaman, hindi niya naisip na may mali sa pagiging talunan. Pagkatapos ng lahat, ang isang talunan ay magagawang mamuhay ng walang pakialam kaysa sa isang taong may kakayahan. Tumunog ang telepono ni Daisy, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha nang makita ang numero ng telepono. Lumapit si James at nagtanong, sino ta? Itinaas ni Daisy ang kanyang ulo at sumagot, my fiancé. Makalipas ang 3 taon, sa Slovenia Film Festival. Maraming mga reporter sa eksena, at ito ay isang tanawin upang masdan. Narinig mo na ba? Nakuha ni Daisy ang Best Actress Award sa pelikulang Undercover, sa direksyon ni Mr. Crawford. Oo, narinig ko na. Si Daisy ay hindi lamang mahusay sa pag-arte, ngunit siya rin ay isang napaka-responsableng aktres. Hindi siya gumamit ng anumang stunt double para sa mga sumasabog at fighting scenes sa pelikula, at nabalitaan kong nasugatan siya sa proseso ng shooting. Higit sa lahat, ginampanan niya ang papel ng isang babaeng drug lord. Kontrabida siya, pero dahil sa sobrang galing niya sa pag-arte, mas magaling pa siya sa lead actor. Paglabas ni Daisy at Charlie sa bulwagan, lahat ng mga reporter ay sumugod sa kanila. Itinoon nilang lahat ang spotlight sa kanya. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit na may mga pattern ng gintong bulaklak sa laylayan at isang set ng custom-made na alahas na gawa ng soul jewelry. Siya ay tumingin parehong nakamamanghang at eleganteng. Miss Vanderbilt, congratulations sa pagkuha ng Best Actress Award para sa pelikulang Undercover. May gusto ka bang ibahagi sa lahat? Napangiti si Daisy at tumingin sa camera na hawak ang trophy sa kanyang mga kamay. Mukha siyang kaakit-akit sa ilalim ng camera. Ang paraan ng kanyang pagngiti at ang kanyang posture ay mga palatandaan na siya ay mas kumpiyansa kaysa sa kanyang nakaraan. Isa lang ang gusto kong sabihin sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Sabi ko makukuha ko ang Best Actress Award in 3 years, at nagawa ko. Pumalakpak si Charlie at humagulgol. Mukhang minaliit kita. Lumingon sa kanya si Daisy at tumawa. But you made the right choice of signing me to be one of your artists. Tumawa siya. Oo, tama ka. Lumabas din si Amy, at nakasunod si Hannah sa likod niya. Daisy. Lumingon sa kanya si Daisy at ngumiti. Ames, Kabanata 1876. Bumati sa kanya si Amy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Congratulations, ginawa mo talaga. Nagpout si Hannah. Natalo ako. Gagawin ko ang pangako. Please wait here. Lumapit siya sa mga reporter at nag-anunsyo, guys, may sasabihin ako. Naiinggit ako kay Daisy at nagalit sa kanya 3 taon na ang nakakaraan, at kasalanan ko ang malisyosong paninirang puri sa kanya noon. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa harap ng publiko ngayon. Pagkatapos ay humarap siya kay Daisy at yumuko. I'm sorry about that. I'll terminate my contract with Tenet kaagad. Ang lahat ng mga reporter na naruroon ay kumukuha ng mga larawan ng eksena, at ang mga flashlight ay hindi tumigil ng 1 minuto ng diretsyo. Lumapit si Daisy sa kanya, tinulungan siyang tumayo, at sinabi sa volume na siya lang ang nakakarinig,
pagkatapos mong tapusin ang kontrata mo sa Tenet, I refer kita sa Zestar Media. Nagulat si Hana at napatitig sa kanya. Ikaw, matagal ka nang nagdebo. Naniniwala ako na babalik ka pagkatapos mong pumunta sa Zestar. Umiyak si Hana sabay ngiti at niyakap siya ng biglaan. Napakabait mong tao. Tiyak na hindi kita papagalitin sa hinaharap. Buhuho. Pagkatapos ng press conference, naglakad si Daisy papunta sa isang Rolls-Royce na nakaparada sa parking lot. Binuksan niya ang pinto ng kotse, at si Colton, nakaupo sa kotse na naghihintay sa kanya, ay isinara ang takip ng laptop at tumingin sa kanya. Congratulations, nanalo ka ng Best Actress Award. Sumakay siya sa kotse at tinignan siya ng malapitan. Colton, ang ugali mo ay nagmumukha kang CEO ng isang kumpanya ngayon. Bumalik si Colton sa Slakova 2 taon na ang nakalilipas at kinuha ang Black Gold Group. Bagamat ang kanyang dila ay mabangis pa rin gaya ng nakasanayan nitong mga nakaraang taon, siya ay tila naging mas mahigpit at mas mature. Naging katulad na rin siya ng kanilang ama, ang buong araw niyang iniisip ay trabaho at trabaho lang. Biniro rin siya ng kanilang ina kung na-stimulate ba siya sa ibang bansa, pero curious din si Daisy sa nangyari sa kanya sa ibang bansa. Tinanong niya si Wayla ng ilang impormasyon, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Niluwagan niya ang korbata niya. Anong ibig mong sabihin na may ugali akong CEO? Hindi ba't lagi akong ganito? Napangiti siya ng walang ni isang salita. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bahagyang nanlabo ang mga mata ni Colton. Kinakantak ka na ba ni Freya? Tumigil si Daisy at tinitigan siya ng may pagdududa. What's wrong? Pinaikit niya ang kanyang mga mata at naglabas ng tahimik at nakakagigil na aura. Wala, sumulyap si Daisy sa kanya at napakagatlabi. Dati ay ayaw ni na Colton at Freya sa isa't isa, ngunit hindi sa ganitong lawak. I wonder kung anong nangyari sa kanila. Sa ngayon, magiging masama ang emosyon ni Colton sa tuwing nababanggit si Freya. Gayon din si Freya, na nakipag-ugnayan sa akin sa nakalipas na 3 taon. Hanggat nabanggit si Colton, babaguhin niya ang usapan at iiwas kaagad. Tiyak na may mabango sa dalawang ito. Bumalik sa Goldman Mansion, Broken Bar. Tumunog ang party poppers nang makapasok si Daisy sa mansyon sa pamamagitan ng pinto. Ang mga ribbon at streamer ay inilabas sa hangin at nakakalat sa buong lugar, at natatakpan siya mula ulo hanggang paa. She then saw a group of people gathered in the house, the butchers and the Lucases were all there. Ang loob ng mansyon ay pinalamutian na parang may hawak. Isang piging at napakasigla nito. Hinawakan ni Riley ang cake. Congratulations to Daisy for winning the Best Actress Award. Sa wakas, isang hakbang ka na lang palapit sa iyong ninong. Humalaklak si Helios, sa wakas makakatayo na si Daisy sa kanyang sarili sa showbiz. Ngumuso si Nolan, normal lang. Yan, or how could she be my daughter? Lumapit si Barbara kay Daisy at tinulak siya. Okay, wag ka lang tulala. So many of us are here to celebrate for you. Napatingin si Daisy sa masayang tagpo na ito, at namula agad ang mga mata niya. Hindi kayo nandito para ipagdiwang ang tagumpay ko. Gusto mo lang akong paiyakan. Ngumisi si Riley at dinala sa kanya ang cake na may kandila. Bagaman hindi mo pa kaarawan, pwede ka pa ring mag-wish. Sige na, pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at nag-wish. Lahat ay kasama sa kanyang kagustuhan. No Ace ay walang exception. Makalipas ang 1 linggo, sa Baseburg Airport. Kinaladkad ni Freya ang kanyang malito palabas ng airport at tumayo sa labasan. Nakasuot siya ng isang pares ng napakalaking salaming pang-araw at ginupit ang kanyang buhok hanggang balikat ang haba at kinulat ito. Kabanata 1877. Ipinarada ni Daisy ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at tinawag si Freya hanggang sa bumukas ang pinto ng sasakyan mula sa labas. Tinitigan ni Daisy ang babaeng sumakay sa kotse at umupo sa front passenger seat. Ikaw, nagpalit lang ako ng hairstyle at hindi mo na ako makikilala. Hinubad ni Freya ang kanyang sunglasses. Napangiti agad si Daisy. Ikaw talaga nagpa-perm ng buhok mo. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong tingnan siya ng mabuti, mas bagay kay Freya ang kulot na buhok kaysa sa itim, mahaba, at tuwid na buhok na dati niyang taglay. Ito ay hindi isang labis na kulot, ngunit ito ay nagbigay ng banayad, mature, at ligaw na ugali. Mabagal na humandar ang sasakyan sa kalsada, at maraming bagay ang nakipag-chat sa kanya ni Daisy. Sa panahong ito, may mga pagkakataong sinasadya niyang banggitin si Colton at napagtanto na ang ekspresyon ni Freya ay nag-freeze at siya ay umiwas ng tingin. Talaga, siya ba ang pumalit sa kumpanya?
Good for him. Sumulyap si Daisy sa kanya. Freya, may nangyari ba sa inyo ni Colton? Medyo naninigas ang ekspresyon niya. Hindi, ano sa mundo? Maaaring nangyari. You should know what our relationship looks like. Maya-maya, iniba niya ang usapan. By the way, hindi ba hinahanap ka ni Noel Ace? Kinuha na niya ang Tenet Media bilang isa sa mga pangunahing shareholder nito noong nakaraang buwan. Biglang inihinto ni Daisy ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nagtatakang tumingin sa kanya. Ano, sa Tenet Media? Dumiretso si Daisy sa administrative office, at nakita niya ang isang pamilyar na figure sa koridor. Si Edison iyon. Ang presensya ni Edison ay nangangahulugan lamang na naroon din si Noel Ace. Talagang hindi nagsinungaling si Freya. Nang makita siya, ngumiti si Edison at tumango. Miss Vanderbilt, matagal na. Inangat ni Daisy ang kanyang tingin, sumulyap sa salamin, at tumitig sa opisina. Ang lalaking nakaupo sa tapat ng chairman ay mukhang lubhang marangal at matikas. Binigyang diin ng dark blue na suit ang malapad niyang balikat at maayos na buo ang likod, ang side profile nito ay mukhang makapidil hiningang, at ang kanyang titig ay mukhang malalim gaya ng dati, habang ang mga ito ay sinamahan ng mahahabang pilikmata, makakapal na kilay, at tuwid na tulay ng ilong. Nakaupo lang ang lalaki na parang isang maselang eskultura. Binuksan ni Edison ang pinto, at nakangiting tumayo ang chairman. Daisy, nandito ka na pala. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang ating bagong shareholder, Mr. Knowles. Ibinaba ni Noel Ace ang tasa ng tsaa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya, at isang pahiwatig ng mahinang katuwaan ang bumungad sa kanyang maputlang mga mag-aaral. Nino si Daisy pero gustong tumawa ng sabay. Nagalit siya dahil matagal na siyang nakapunta sa Baseburg, ngunit hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya. Inilihim pa niya ito sa kanya. Bahagya siyang ngumuso at nag-cross arms. Mr. Knowles, mayroon kang mga kamay sa lahat ng uri ng negosyo, ha? Sa panahon ngayon, pinahaba mo pa ang mga kuko mo sa showbiz, ha? Natigilan ng chairman at hindi maiwasang mapatingin sa kanilang dalawa. Magkakilala ba kayo? Kalmadong tumayo si Noel Ace at nagbigay ng mahinang ngiti. Sobrang close ang relasyon namin ni Miss Vanderbilt. Bumalik sa katinoan ng chairman. I see. Biglang tumunog ang cellphone ng chairman, at tumingin siya kay Daisy. Daisy, may dumating lang. Dahil medyo malapit ka kay Mr. Knowles, mangyaring tulungan akong panatilihing naaaliw si Mr. Knowles sa ngayon, at mangyaring huwag siyang pabayaan habang wala ako. Pagkaraan ay lumabas ng opisina ang chairman. Tanging sina Daisy at Noel Ace lang ang naiwan sa opisina sa sandaling ito. Inilayo ni Daisy ang mukha at hindi siya pinansin. Biglang, tumawa si Noel Ace at huminto sa harapan niya. 3 taon na kitang hindi nakikita, at ikaw na ang pinakamahusay na aktres sa Slakova. Marahan siyang ngumuso. 3 taon din kitang hindi nakikita, at naging boss kita. Hinawakan siya nito at nilapitan. Actually, ang mas gusto ko, maging asawa kita. Inangat ni Daisy ang kanyang tingin. Bakit mo tinagaw sa akin? Pinunasan niya ang dulo ng ilong niya. I wanted to surprise you. Hinampis ni Daisy ang kamay niya, nagtaas ng kilay, at ninisyan. 1 buwan kang pumunta dito at hindi man lang ako nakipag-ugnayan sa akin kahit 1 beses sa buong panahong ito. At sa isang iglap naging shareholder ka ng Tenet dahil lang sa gusto mo akong sipresahin. Niyakap siya ni Noel Ace sa kanyang mga braso at ngumisi. Gusto mo bang maging ganito ka-calculative sa akin? Sinipat niya ito sa gilid ng mata at hininaan ang boses. Tapos aaminin ko na ang pagkakamali ko ngayon. This is all my fault. So paano mo ako gustong parusahan? Kabanata 1878. Nakatiptong si Daisy at idiniin ang daliri sa labi nito. Kung gayon ikaw ay, ang ringtone ng kanyang cellphone ay naputol ang kanyang hindi natapos na pangungusap. Sinagot ni Daisy ang tawag at nakitang si Freya pala ang tumatawag sa kanya kaya nag-swipe siya sa screen at sinagot ito. Gayunpaman, ang nagmula sa kabilang dulo ng tawag ay ang mga tili ni Freya. Daisy, tulong. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Nagulat si Daisy dahil parang narinig niya rin ang boses ni Colton sa kabilang dulo ng tawag. Kumunat ang noo ni Noel Ace at parang may iniisip. Tila inilayo na siya ni Colton. Hinayla siya ni Daisy. Noel Ace, may nangyari ba between Colton and Freya? Pumikit siya at ngumiti. Nahihirapan akong ipaliwanag sa'yo. Sa hotel, itinulak si Freya sa entranceway. Natigilan siya ng isang papalapit na figure ang nakakulong sa kanya sa isang sulok ng silid, at binalot siya ng malamig na aura nito. Hinawakan ni Colton ang kanyang baba,
inangat ang kanyang mukha, at nagtanong, pagkatapos ng 3 taon na pagtatago sa akin, bakit hindi ka nagpatuloy sa pagtatago? Bumilis ang tibok ng puso niya, at umiwas siya ng tingin. Hindi ako nagtatago. Oh, really? Nilhinggan nito ang mukha niya, pinilit itong tumingin sa kanya. Block mo ako sa social media, lumayo sa tinitirhan mo, at nagmiya. Pinaglalaroan mo ba ako? Ang kanyang madilim na aura ay nakaramdam ng labis na pang-aapi sa kanya, ngunit wala ng takasan. Ang mukha na makikita sa kanyang mga mag-aaral ay mukhang mas mature, guwapo, at composed kaysa 3 taon na ang nakakaraan. Ang galit, ang ginaw, at ang nagngangalit na puot na nakatago sa ilalim ng kanyang mga mata ay lumundag at lumitaw na parang pinagtaksilan siya nito. May nagawa nga siyang mali. Ang kanyang pagkakamali ay hindi niya napigilan ang kahangalan na naganap 3 taon na ang nakalilipas. Colton Goldman, hindi na natin kailangang makipag-ugnayan sa isa't isa. What did you just say? Lalong lumalim ang tingin niya. She chuckled. Nag-one-night stand lang kami. Hindi kaya ikaw, ang pangalawang tagapagmana ng mga Goldman, ay nag-iisip pa rin tungkol sa ganoong pangyayari. Ang balangkas ng mukha ni Colton ay tila malamig at naninigas, habang ang kanyang mga mata ay tila nanlalamig at nakamamatay na parang tatagos na ito sa kanyang kaluluwa. So, sinasabi mo bang pinaglalaroan mo ako? Hinigpitan niya ang mga kamay na nakapatong sa magkabilang gilid ng katawan niya at pilit na ngumiti. You make it sound like I cheated on your feelings, but can you tell me what was my relationship with you before that? Pagkasabi nun ay iniwas niya ang mukha niya at idinagdag, masyado lang kasi akong uminom noong gabing iyon, at pareho kaming sumabay sa tubig dahil sa pagnanasa. Pagkasabi pa lang niya ay humigpit ang pagkakahawak niya sa jawline niya nang bigla niyang kinurot ni Colton ang pisngi niya gamit ang mga daliri niya habang papalapit sa kanya. Sabay lang kaming dalawa, at ginawa namin ang lahat ng iyon dahil sa pagnanasa. Freya Pruitt, sigurado ka bang lasing ka ng gabing iyon? Oo, ngumisi siya. Wala ka bang malay? Hindi sinagot ni Freya ang tanong niya. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa likod ng kanyang ulo, at hinawakan ang likod ng kanyang leeg, at kitang-kita ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay. Kaya hindi mo ako tinanggihan noong gabing iyon. Nagkusa ka pa na lumapit sa akin. Ibig bang sabihin hanggat lasing ka, kahit sinong lalaki ay magkakaroon ng pagkakataon. Saglit na tumigil sa paghinga si Freya, at hindi niya magawang maluwag ang kanyang nakakuyom na mga kamay. Wala itong kinalaman sa iyo. Very good, he scoffed, but there's even a hint of hilarity in his eyes. Freya Pruitt, panalo ka. Kinurot niya ang baba niya, at nilapitan siya. Dahil masyado kang promiscuous at makakasama mo ang kahit na sinong gusto mo, then I bet you get it on with me now. Nagulat siya. Ano? Binuhat siya ni Colton, at nagpumiglas siya. Colton Goldman, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagpasok sa kwarto, inihagis niya ito sa kama at walang ekspresyong tinanggal ang kurbata nito. Ginagawa ko ang lahat ng iyong makakaya. Bumangon si Freya at gustong tumakas, ngunit hinayla siya pabalik, at kinulong siya nito sa loob ng kanyang mga paa at sinimulan siyang halikan. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa kanyang dibdib habang sinusubukan niyang itulak siya palayo sa kanya, ngunit siya ay naipit sa pagitan niya at ng kama at hindi makagalaw. Colton. Napabuntong hininga siya dahil sa biglaang pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan niya, hindi man lang siya binigyan ng senyales noon. Kinagat niya ang balikat nito, at tila walang nararamdamang sakit si Colton dahil ang gusto lang niya sa ngayon ay sakupin siya mula ulo hanggang paa. Sa gabi, umupo si Freya sa kama habang nakayuko ang mga paa. Ang kanyang magulong damit at makeup ay nagpamukha sa kanya na sobrang naguguluhan at talunan. Kabanata 1879. Tulala si Freya na nakatingin sa labas ng bintana. Ito ay tulad ng umagang iyon mula 3 taon na ang nakakaraan. Kakawala lang niya pagkagising ko. Umalis siya nang walang sabi-sabi matapos akong matulog. Sino ang makakaalam kung ano ang kanyang saloobin? Sa totoo lang, hindi ko nakalimutan ang nangyari noong gabing iyon 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ako lasing kaya wala akong malay. Ako ay matino. Minsan mas gugustuhin kong mawala ng malay noong gabing iyon, kaya hindi ko masyadong naalala ang lahat ng nangyari. Parang nakaukit sa isip ko, at hindi ko maalis sa isip ko kahit anong mangyari. At sa tuwing naiisip ko iyon, nagsisisi ako na tinawagan ko siya habang lasing ako noong gabing iyon. Nanghihinayang din ako na hindi ko siya tinulak palayo. Dahil hindi ko talaga alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng gabing iyon, kaya naman nagtago ako sa kanya. Anyway, ito ay isang pagkakamali sa simula pa lang,
at naisip ko na mapipigilan ko ang pagkakamaling ito sa pamamagitan lamang ng pagtatago dahil baka makalimutan ni Colton ang nangyari pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawi ni Freya ang buhok at tinakpan ng palad ang noo. Paano matatapos ang lahat ng ganito? Nag-freshen siya, nag-ayos ng damit, naglakad papunta sa sala, at kinuha ang cellphone sa bag niya. Makikita sa screen ang 5 missed calls at 3 text message na galing kay Daisy. Tinawagan niya ulit si Daisy. Maya-maya, sinagot ni Daisy ang tawag. Freya, saan ka dinala ni Colton? And are you alright? Bumaba ang tingin ni Freya. Ayos lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Freya, may nangyari ba sa inyo ni Colton? Bakit galit na galit si Colton? Natagpuan ni Daisy si Colton at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Freya, ngunit sinabi sa kanya ni Colton na pabayaan siya at sinabing iyon ang utang ni Freya sa kanya. Ano ba talaga ang utang ko sa kanya? Sino ang nakakaalam? Galit siya. Napakagatlabi si Freya at mas lalo pang nanlumo. Hindi ako galit sa kanya sa puntong ito. Ano siya, galit? Yung baliw na bastos, nasaan ka ngayon? Ay, nakahanap ng dahilan si Freya para mag-prevaricate, I'm staying at a hotel for now. Pupunta ako para hanapin ka bukas. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Freya, kinuha ang kanyang bag, at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya ang 2 bodyguard na naghihintay sa labas ng pinto. Napatingin sa kanya ang isa sa mga bodyguard. Miss Pruitt, pinagbabawalan ka ni Mr. Goldman na umalis sa kwartong ito. Nagulat si Freya. Anong ibig mong sabihin na pinagbabawalan niya akong umalis? Sumagot ang bodyguard, ito ang gusto ni Mr. Goldman. Lalabas ako para kumain. Magpapareserve kami ng hapunan para sa iyo. Kung may kailangan ka pa, pwede mong ipaalam sa amin anumang oras. Natigilan si Freya, sa kabilang panig ng Baseburg, sa Goldman Mansion. Sa panahon ng hapunan, dumating ang mayordomo at iniulat na may mga bisita si Colton na kailangan niyang i-entertain ngayong gabi at babalik siya mamaya. Napatingin si Maisie kay Nolan. Kamukha mo ngayon ang anak mo. Siya ay naging isang workaholic. Paano mo aasahan na mahahanap niya tayo ng anak na babae-in-law kung patuloy siyang mamumuhay ng ganito? Ngumiti si Nolan at dinaluhan siya ng gulay. Bata pa ang anak natin. Ang pagiging medyo abala ay wala sa isang kaedad niya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at kumain ng kanyang hapunan habang milyon-milyong ideya ang kumikislap sa kanyang isipan. Hanggang sa inilagay ni Maisie ang kanyang paboritong hipon sa kanyang plato. Daisy, balita ko naging isa si Noel Ace sa shareholders ng Tenet. Bakit hindi mo siya binalikan para kumain? Kumunat ang noo ni Nolan. Oo, tinitiktik ng batang iyon ang Daisy ko. I really didn't expect na magtatagumpay talaga siya in only 3 years. Sagot ni Daisy, busy pa si Noel Ace. Baka sa ilang araw pa. Ngumuso si Nolan. Ano bang pinagkakaabalahan niya? Sinasabi niya na gusto kanyang pakasalan all this while. I won't mind it kung gusto niyang bumalik sa sinabi niya. Wala akong ganang pakasalan ng anak ko sa kanya. Nahanap na ng batang iyon ang kanyang sarili na isang kayamanan sa pagkakataong ito. Sinulyapan siya ni Maisie at ngumisi. Kahit ang anak natin ay hindi nagmamadali. Bakit ka ba nagmamadali? Naging seryoso ang tono ni Nolan. Hindi ako nagmamadali, kaya lang hindi ako masyadong kontento sa ugali niya. Kabanata 1880. Walang sabi-sabing ngumiti si Maisie. Pagkalipas ng maraming taon, iniisip ba niya na hindi ko siya makita sa isang sulyap? Nagda-double lang siya. Sa palagay ko ay hindi na siya makakapili ng isa pang kandidatong manugang na kayang higaitan si Noel Ace sa sandaling ito. Bukod dito, si Noel Ace ay hindi lamang isang namumukod tanging binata kundi maganda rin lukang. Kaya't kung hindi niya papayagan ang sarili niyang anak na pakasalan ng lalaking ito, sandali na lang bago ang iba pang mga babae ay lumapit para agawin si Noel Ace mula kay Daisy. Kaya, magandang bagay para kay Daisy na gumawa ng hakbang ng mas maaga. Ang maunlad na lungsod ay napuno ng nagniningning na mga ilaw na neon habang ang kadiliman ay napuno ng kalangitan. Sa maliwanag na ilaw na Glitz Club, ang mga tao ay nagsasayaw, nag-iinuman, at nagsasalo-salo ng buong buo, at sa VIP room, si Colton ay tinatalakay ang mga proyekto sa ilang dayuhang kliyente. Ang mga negosyong pinangangasiwaan ng Black Gold ay walang limitasyon, gaya ng entertainment, construction, turismo na pagpapaunlad, pagkain at inumin, hospitality, teknolohikal na R&D, at iba pa. Iyon ay kung paano ito naging isang higanti sa bilog ng negosyo.
Ang lakas nito ay hindi dapat maliitin. Tuwang-tuwa ang kabilang partido na makipagtulungan sa Black Gold, lalo na sa pagkaalam na ang pangalawang tagapagmana ng Goldmans ay interesado sa kanilang stereoscopic 3D holographic projection technology. Sila ang unang nag-abot ng sanga ng olibo. Pagkatapos ng talakayan ng pakikipagtulungan, pinalabas ng katulong ang kabilang partido sa pribadong silid at pagkatapos ay bumalik sa pribadong silid. Mr. Goldman, babalik ka na ba sa Goldman Mansion? Hindi. Ibinaba ni Colton ang kanyang tingin, ibinaba ang baso ng alak, kinuha ang kanyang jacket, tumayo, at lumabas ng pribadong silid. Ihatid mo ako sa hotel. Pumunta ang katulong para kunin ang sasakyan. Lumabas si Colton sa clubhouse, at pinaharurot ng assistant ang sasakyan at huminto sa harapan niya. Binuksan niya ang pinto at sumakay sa kotse. Mabagal na humandar ang sasakyan, lumiko sa junction, at nawala sa kalye. Sa isang sasakyang nakaparada sa hindi kalayuan, si Noel Ace ay naka-cross legs, at may laptop sa kanyang mga hita. Nagkataon lang na nagpakita ang screen ng laptop ng blueprint ng stereoscopic 3D holographic projection technology. May Bluetooth headset siya sa kaliwang tenga at may tumatawag. May ini-report sa kanya ang kabilang partido, at walang pakialam siyang sumagot, salamat sa effort. Nang matapos ang tawag, sumulyap si Edison sa rearview mirror. Mr. Knowles, bakit hindi mo gawin ang inisyatiba upang talakayin ang pakikipagtulungang ito kasama si Mr. Goldman mismo? Napangisi si Noel Ace, sa paghuhusga sa ugali niya at ng kanyang ama, paglaruan nila ako hanggang sa mamatay kung malalaman nilang gusto kong makatrabaho si Black Gold. Ikaw ang magiging anak ni Goldman sa Euro, batas. Bakit mo gustong makipag-collaborate sa Black Gold Group? Naguguluhan si Edison. Isang mahinang tawa ang ibinigay niya. Nais ng lahat na makipagtulungan sa isang mas malakas na kumpanya, at ako ay walang pagbubukod. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay may naalala siya. Magpa-appointment ka para sa isang antique shop para sa akin bukas. Tanong ni Edison, gusto mong pumunta sa isang antique shop? Kinalas niya ang kurbata. Kung gusto kong makilala ang biyenan at biyenan ko, hindi ako pwedeng pumunta sa kanila nang walang dala, di ba? Sa suite ng hotel, nakatayo si Colton sa pasukan. Bukas pa rin ang mga ilaw sa sala, at nilaibat ng tingin niya ang hapunan sa hapagkainan. Kumain na daw siya, humakbang siya sa kwarto, ang mainit na dilaw na sahig. Pinatay ang lampara, at ang madilim at mainit na liwanag ay naaninag sa taong natutulog sa kama. Nakatagilid si Freya, hanggang bewang lang ang kumot. Mukha siyang disente, payapa, at medyo kaibig-ibig habang siya ay natutulog. Saglit siyang tumayo sa tabi ng kama, umupo sa gilid, at inabot niya ang buhok sa noo niya habang nakatutok ang mga mata sa natutulog niyang mukha. 3 taon na ang nakararaan, maaga siyang umalis dahil ayaw niyang mapahiya siya kapag nagising siya. At pagkatapos ng gabing iyon, inakala niyang interesado ito sa kanya. Nang maisip ang sinabi ni Freya, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Colton. Nagtrabaho siya at kinurot ang mukha niya. She hissed at nagising sa sakit. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakapansin sa kanyang mga mata ay ang malungkot na mukha ni Colton. Napaupo siya sa takot at binalot ang sarili sa kumot. Bakit ka nandito? Ako ang nagpa-reserve nitong room, so why can't I be here? Hinubad niya ang coat niya. Hinawakan ni Freya ang kanyang mga kamay at idiniin sa kama. Sandali lang. Inangat ni Colton ang kanyang tingin at sumulyap sa kanyang ngunit hindi umimik kahit isang salita. Huminga siya ng malalim at kumalma. Gusto kitang makausap. What makes you think you're in the position to talk to me?